Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong nationwide network. Number 1. Ito ang DYKR 1161 sa Kalibo. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. May daed nga adlaw banwa, mapamatian taguman makaron sa inyong mga radyo ag Facebook Live, Rong Kape at Balitang Agraryo. Dayang nga programa hay para sa mga manguma ag benepisyaryo it Department of Agrarian Reform nga may tinutuyo nga ipagipagbahin ro mga tagupangdon o kon success stories it mga benepisyaryo nga sarang makatao katon it inspirasyon. Nasa hiran itanan nga mabahurong papel it Department of Agrarian Reform bilang nagapanguna nga ahensya sa pagpanagtag it libre nga gugta sa mga benepisyaryo. Dugang pakara, ro ahensya hay nagatauman it mga nagkainyain nga serbisyo, kaparehas it farm to market roads, tulay ng Pangulo Project, libre nga mga makinarya ag kagamitan sa uma, ag serbisyo legal. Para makatao pagid it mayad nga serbisyo sa mga benepisyaryo dar, hay may una man nga bag-o nga proyekto nga ginatawag nga Project Split o kon support to parcelization of lands for individual titling. Rondaya nga proyekto hay para makompleto won do paghathat o kon pagpahat-pahat it mga collective certificate of land ownership award o kon CLOA or individual titling sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Sa makaron, ginaimbitehan namon kamo nga tanan nga inyong pamatian ruuman nga edisyon it Kape at Balitang Agraryo. Ako rin inyong abyan, Radyoman Rodnel Aguirre. Ag speaking it serbisyong legal, makaupod naton subong ang Chief Legal sang Agrarian Justice Delivery Division sang Department of Agrarian Reform, Kalibo, Provincial Office, si Attorney Jose Ruel Declaro. Attorney, mayong aga. Okay. Mayong aga, Gade, sa imo, Sir Rodnel, kag sa imo man mga kaupdanan, kag sa tagdumalahan, diri sa DYKR Kalibo. Subong man gusto ko man siguro ipalambot ang akong pagtamyaw sa amon nga Secretary sang Department of Agrarian Reform kay Conrado Estrella III, sa amon nga Regional Director sa kay Sir Leomedes Villarreal, kag sa iyang mga kabdanan dito sa aton nga Regional Office sa Iloilo. Subong man sa amon diri nga Provincial Office nga ginapangulahan sa amon nga paro si Ma'am Maria Teresa Valencia kag sa amon mga kaupdanan, sa aton mga agrarian reform beneficiaries kag sa aton mga agrarian reform organizations. Maayong adlaw gid sa aton nga tanan. I see. So, attorney, no, sang nagdigat nga si Mana, upod naton si Engineer Anino, no, kag nakaangkon sang introduction sa gini nga ginatawag nga split. Attorney, yes. Pwede mo subong sa amon nga ma-share ang imo dugalingon nga pananawan o kon point of view sa isa ka legal mind, no, pag-abot sa ginatawag naton nga project split kag kung ano ini ka importante sa aton nga mga agrarian reform beneficiary, attorney? Yes. Yes, Sir Rodney, balikan naton ang aton nga acronym nga split. So, project split. S-P-L-I-T. S stands for support, P for parcelization, L for lands, I is for individual titling. So, split. So, kung i-translate natin ina sa Ilonggo, suporta para sa parcelisasyon sang lupa para sa individual nga titulo. So, dira pa lang nga daan, makita na natin kung ano ang ginapadulungan sa sini nga proyekto nga makabenepisyo gid sa aton mga farmer beneficiaries sa subong. I see. Oo. So attorney, no, tuman gid ini ka importante kag ini nga programa para sa aton nga mga farmers o kun mga attorney, pila nakatuig gali ang gina-implementar sang aton nga Department of Agrarian Reform ang ini nga project split? Yes. Sir Rodney, ini siya originally gindihon
sang 2019. Paagi sa pagpagawa sang aton Administrative Order number 1 series of 2019. Ina siya nagakover sang 3 katuig, which is from 2019 to 2021. Pero sang manugtapos na ang 2021, tunga-tunga sang 2021, nakita sang aton management sa ibabaw nga daw alang-alang gid maabot ang aton nga target nga number of hectares. So nagkuha kita o nangayo kita sang una nga extension, which is for another 3 years. That is through sang aton nga Administrative Order number 1 series of 2021. Ngayon siya nagakover sang period nga 2022 up to 2024. Okay. So last year naman, antes matapos ang aton nga ang third quarter naton, na kasugtanan sa ibabaw nga mangayo pagkikita sang huling hirit, kumbaga, nga extension, which is from 2025 to 2027, paagi sa aton Administrative Order number 2 series of 2024. So sa subong, amo ni subong aton ginasunod ang AO2 series of 2024 hasta kita sa 2027. I see. So malawig-lawig ini nga tituig gali attorney. Yes. So pag-abot naman sa ini nga process sang implementation, attorney, no, ano ang mga guidelines kung sulundanan o kung makabi naton layi, no, nga ginapatuman sang mga matag-as naton nga mga opisyal para ini masunod gid, no, kag kung paano iya ginahimo, pwede mo bala sa amon nga maipathag para mabalaan sa aton nga mga tagpalamati? Okay. Yes, Sir Rodney, sa simpleng pagpatag, ang atong na-mentionar ko na kagay ng mga administrative order, amo ato ang ginabasihan naton sa implementation naton every year. I see. On top of that, ara ang aton mga regular gyapon nga mga issuances, which is ang aton nga ALI rules, Administrative Order number 3 series of 2017, plus ang aton nga DARAB rules. Ini sila among aton ginagamit nga mga layi o kung mga issuances para ma-address ang mga problema nga nakikita naton sa aton na pag-implementar sa aton nga project split. Example sini mga problema, Sir Rodney, ining aton nga mga abandonment. Na-abandon na ang lupa. May mga napatay na. May mga boundary disputes. Yes. To name a few. So basically, ang aton ina nga mga layi, mga issuances naton, amo ina ang dihon sa mga guidelines naton kag procedure. Kag ginkilala niya sini kung sino ang mga personnel naton sa DAR ang dapat ma-involve sa sini nga proyekto kay hindi tanan. I see. Especially diri sa aton project split, nag-obra kita sa ginatawag nga Field Validation Team o kon FVT. Inang FBT naton amoy ginakompose na sa atong legal officer. 5 na sila. Legal officer, may ESS documentor kita, may parcelization document processor, may administrative support, and geodetic engineer. Ini sila kaupod sa aton nga personnel sa Maro among nagakatugid sa field para mag-conduct sang pulong-pulong kag validation kag mga gatherings ng documents leading to the generation of individual title. I see. Yes. So ma-idgili ini nga proseso, yes, attorney, no, kag mahambal naton pinaagi sa programa, matigayon nga ma-enable lang mga farmer beneficiaries naton nga mag-conduct pagid sang mahambal naton maid-id kag klaro gali, no, yes, or defined nga ownership sa ila para sila sa lupa. Yes. Kay especially kung may individual title na sila, lain na ang ila nga pagtan-aw sa ila ko galingon. Kay makita nila nga specifico gali nga may ara sila ginapanag-iyahan nga lupa nga dapat nila amligan kag kultibahon. I see. So sa nagdigagali attorney nga nga episode, gin-discuss naton ang mga components ng project split, amo ang mga masod, ang parcelization component, capacity building, kag technical assistance, legal component, ag environmental kag social safeguards or ESS component. Pag abot sa legal component, attorney, pwede mo kami ma-enlighten pagid, no, kung ano ang mga legal process nga ginahimo kag mga gina-implementar sa sini nga project split, ag ano ang gid ka importante ang mga legal component nga ginatawag. Okay. Sa legal component, basically amo ini ang nagahatag o kung nagahatag sang giya kag solusyon sa mga problema nga nakita na naton during sa aton nga field validation. Sa mga nasambit mo na kagay na Sir Rodney, may nagakanda kita sang pulong-pulong, may field validation kita,
may survey activities kita, may gathering of documents leading to ang maning final naton, which is the generation of individual titles. I see. So basically, before kita makalambot sa aton nga generation of individual titles, may mga issues and concerns kita nga dapat i-address. Dira masulod ang aton nga legal component. I see. Yes. Very vital gali ini, no? Yes, sir. Oo. Sa implementasyon, sir, sa ini nga programa, ano man ang mga rights kun kinamatarong kag responsibilidad sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries? So basic, mabalik kita sa kung ikaw beneficiaryo, una mo gid nga kinamatarong ang mabutang sa pwesto kag makultibar nimo sa matawhay nga pamaagi ang imong awarded land. Kung sa responsibilidad naman, ikaw bilang bag-o nga tag-iya, ikaw ang karon ang gina-expectar nga magka-cultivate sang imo nga lupa sa paagi sa pag-adapt sa mga modern farm practices para mas mangin produktibo ang imo nga duta. I see. So maga-innovate ka gid, no? Kag Yes. under sa programa gali ini, total package na kay Yes, sir. ara ang capacity building. Yes, sir. I Of course, ang aton nga mga modern farm practices without Oo. prejudice ina sa safeguards naton sa environmental safety. I Naton. see. So tanan-tanan. So Environmental friendly kumbaga ang mga practices. Oo. Kag Such as organic farming. Oo, Sa ganun, sila. sir. Integrated farming ba yun? Yes, sir. Oo. Oo. So, attorney, no, mahambal naton nga nga manami ining proyekto sa diin pwede makapangayo in case may mga concern, no, sa diin pwede makapangayo kabulig ang aton nga mga agrarian reform beneficiaries naangot sa ini nga mga legal nga bahin sang project split. Yes. Actually, kung ako lang yung pamangkot doon is one sentence lang ako nga ginahambal sina. Aha. Palapit kamo sa kamo magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang DAR. Aha. Okay? Kay bisan diin ka nga opisina sang DAR magkadto, i-refer ikaw sina o itudlo ikaw kung diin nga nagakabagay nga opisina nga maghatag sang solusyon sang imong nga problema. Especially diri sa aton sa Aklan, so may ara kita nga Municipal Agrarian Reform Office sa Kondarmo kag sa aton sa Provincial Office. So it's either nga magkadto ka sa Marpo naton sa Darmo, DAR Municipal Office or sa legal division naton dira sa amon sa Provincial Office. Ang ini sir, no, nahambal naton kay gina bago nag-start sang program, bali clustered ang mga offices naton, sir. Yes, sir. Diri sa Aklan, ang Aklan is actually consists of 17 municipalities including Kalibo. Oo. So inang 17 ka munisipyo gin-cluster naton ina sa 4. Okay? Sa cluster 1, composed of Altavas, Batan, Balete, and New Washington. Munang cluster 1 naton under sa Caimaro, Jesus, Ikay. Ang iya opisina sinaara sa may barangay istansya lang diri sa Kalibo. Oo. Kagang aton nga legal officer, amo ina si Ma'am Donna Gallardo. Sa cluster 2 naman, nga ginakompos ang Banga, Kalibo, Libakaw, kag Madalag, ang aton maro dira si Ma'am Helen Tilano. Subong man, ara man siya, kadulon man lang sila, adjacent sila sa aton nga opisina sa aton nga cluster 1 sa barangay istansya man. Isa lang actually sila ka building. Lain lang nga door. So ang aton dira maro si Maro Helen Tilano, kag ang aton nga legal officer si Nico Castellano. Okay. Sa cluster 3 naman, ara kita sa may poblasyon Numancia. Nga ginakompos ang Leso, Malinaw, Makato, Numancia, kag Tangalan. Ang aton legal officer dira si Ronnie Saradulia. Okay. Sa cluster 4, ara kita sa barangay Laginbanwa sa Ibahay. Ang aton maro dira si Marpo Jan Bustamante nga ginakompos ang Buruanga, Ibahay, Malay, kag Nabas. Ang aton dira legal officer amo si Dominador Briones. I see. So ini nga mga offices ang sarang nila mapalapitan, no? Yes, sir. Oo. By the way, attorney, ano naman ang participation sa aton nga local government units, no, kung mga LGUs naton sa mga banwa, kag paano sila makabulig sa pag-asikaso, pag-facilitate sa mga legal nga aspeto sa mga agrarian reform beneficiaries na angot sa ini nga project split naton, attorney? Yes. Actually, Sir Rodney, tatlo ka aspeto sa kadamuon sang bulig sang aton LGU, tatlo ka aspeto ang naga-stand out sa akon nga penino. Number 1 gid amo ang paghatag sa amon sang lugar nga pagahimuan namon sang amon pulong-pulong kag validation activities. Ang ilang nga covered court ginapahulam nila sa amon kag ginapagamit nila sa amon. That's number 1. Number 2, ang maintenance sang peace and order during sa activity ngayon na. Kasi siyempre, kung kaisa, hindi tagin mapulong, medyo mainit, so
gapasalamat kay kita sa pulis kag sa mga aton nga barangay officials nga naga-assist gid sa aton. Number 3 pagid ang konakon ang especially sa aton nga LGU sa mga assessor naton. Oo. Kung maisuhan na sang individual nga titulo, so dapat may nagakaigo man nga tax declaration. Di ba? So diri sa Aklan nakahimo kita sang 3 ka individual nga memorandum of agreement sa 3 ka munisipyo, Madalag, Libakaw, and Malinaw, para ma-facilitate naton ang pag-issue sang individual tax declaration corresponding sa individual title. I see. Yes. So, mo gali ang kan may plans pa sir ang aton dar nga makapag angkon man sang muwas iba po inyong mga banwa. Yes sir, ongoing actually sir. Ongoing ang negotiation namon, pero ining nasampulan gid namon ang 3 nga grabe gid ang support sa aton nga programa. I see. So ini ka So kan ko i-mention ining 3 ini Madalag, Libakaw, kag Malinaw. Oh, sa makabi na to sir best practice ini no nga mapahapos Yes, pagid sa ining procedure sir. Yes sir. I see. Kaya isa na sang concern nila nga nabudlayan kuno sila magkuha sang tax declaration na. Ay, okay. Yes. So, by the way, sir, no, ano man gali ka-importante nga mabatian man naton ang tingog sa aton nga mga farmers, mga naton, pinagi sa ining kape at balitang agraryo black time program sang dal naton, sir. Yes. Balik kita sa konsepto sang communication, which is a two-way process. May giver, may receiver. So, ang giver naton naghatag sang inputs, ang aton nga receiver nagabaton sang output. So, amo man na, give and take kita. Ang amon nga mga information kag mga guidelines nga gina-disseminate bilang giya kung paano naton implementar natong programa. Ang feedback naman nga nagahalin sa aton mga beneficiaries, nagahatag man sa amon sang giya kag inspirasyon kung paano mas mapaayo ang implementasyon sa atong programa, especially sa field level. So, two-way process kita. Yes. I see. Kung may feedback kag may data nga gina-provide, yes. No? So effective communication. Yes. So by the way, attorney, no, ano naman pagid ang mga programa no aside sa Project Split, damo nga gina-offer nga program aton nga dar no sa mga utod naton, si dalom sa ini nga Project Split, ano pagid ang under sa imo nga division sang Agrarian Justice Delivery, attorney? Yes. Luwas sa aton nga Project Split nga ini siya special project man lang ini. Mayara kami ang mga regular nga serbisyo nga gina-offer sa amon sa legal division. So kami ang nag-handle sa ginatawag namon nga mga administrative cases o ali cases, agrarian law implementation cases. Amo ini ang mga kaso naton nga nagahatag sa solusyon sa mga issue sa retention, exemption, protest, disqualification, kamo subong sina. Tapos ikaduha nato nga kaso is nag-handle man kita sa mediation cases. Okay. So mediation cases nag-handle kita sa ng mga collection of rentals, non-payment of rentals, boundary disputes. So sina. Ikatatlo namon ining ginatawag naton nga quasi judicial cases. Amo ining sa darab. May special court kita sa agrarian nga ang tanan nga kaso sa agrarian dapat dira lang i-file. I see. Hindi kita mag-uyang sang aton oras kag kwarta nga mag-file sa regular court kay i-dismiss malang ina. So sa mga agrarian cases. So amoy nang may quasi judicial cases kita sa aton nga Provincial Agrarian Reform Adjudication Board o CONPARAD. So ikapat naman na kaso is judicial kung necessary. Kaso regular sa court. Sa mga reconstitution, kung mga criminal offenses under sa section 73 sa RA 6657 as amended. I see. So may 4 kami ka mga regular cases. On top of that, of course, kabalo ka man siguro, Sir Rodney, inang clearance bala naton, suki kina naman ng mga clearance diri. Gani. May baligyan na isang lupa ang agricultural, gaagi ginasamon. So isa ina sa mga suki namon nga mga kliyente nga sa subong. Grabe gihapon nga sining ko ganit diri sila. Mayaman talaga ang mga kyanon. Kahit na mga maisot lang ang mga area, pero grabe ang baligyan na gihapon. Ay, may amo gali sila ang katabo. Clearance. Pero ina siya, limitado lang na siya sa mga agricultural land. I see. So take note, agricultural land lang kita. So kung ang mga may plano nga mag request ng clearance, balikan natin sa declaration. Kung agricultural land siya, pasok sa clearance. Kung hindi na lang kamo mag-uyang sa inyo pong magkato sa DAR. Okay. I see. Agricultural land lang kita. Oo.
So, by the way, attorney, no, mahambal naton nga no nga pag-abot naman gali sa sa ining pagpatigayon sang projects, no, sa imo nga bahin bilang sa legal nga ang aspeto. Ano ang imo hindi malipatan nga experience or mahambal naton nga mga challenges under sa imo nga nga office? Actually, ang challenges daw normal naman lang. Ang ako na lang ang once in a while makita mo ang appreciation sang mga tao nga once ang makakuha na nila ang ilang Titulo. individual nga titulo. I see. Makita mo ang pagpasalamat sa ila kag muna ang kaysa palapit sila sa imo kag pasalamat gid. So worth it na ang amon nga kabudlay kag risgo nga amon ginatubang sa pag-implementar sini nga programa. I see. Sa imo man sad nga nga experience, mga our time frames sa imo pag-analyze, mga pila ka days or mahambal naton anong time frame sang pag apply kag pag-release gid sir sang actual title based sa imong na experience? Actually, Sir Rodney, kung wala siyang problema, tuloy-tuloy siya. Matter of siguro, dako na gid within 3 months siguro, kuha siya. Ang problema lang naton kay along the way sa pag-validate naton, may mga problema na kita nga nakikita. Muna may mga abandonment. May mga boundary disputes, may mga reallocation, may baligyanay na bla o something, mga subos na. So, sila dapat i-resolve pa anay naton. Thankfully, ang policy naton sa buong isang ginatawag na nga CLOA-based policy. Okay, kung sino ang ara nga beneficiaryo sa CLOA, siya lang ang aton isyuhan sa titulo. Okay, once nga may individual title na sila, kumaga ma-segregate na naton ang may problema lang. Example, pulo ka sa blats. 3 man lang may problema, ang 7 wala problema. Subot silingon, okay na to sila, ang 7 libre na sila. Ining 3 na lang amo ning balikan namon. Kaglantaw naman ano imo problema. Kay tagaan naton sa solusyon. I see. Yes. So, pag-abot sina nga approach sa attorney, kamusta ang man reaction sang ini nga mga individual nga involved sina ang mga problema? Anong dawi nga mag-express sila sa ila himumunot sa aton talatapan? Hay gina muna dala masulod ang aton nga diskarte sa pag explicar sa mga tao nga gusto man naton nga wala ka mo problema pero along the way may nakikita kita nga mga isyu nga dapat anay resolbahon. Tagaan ta sang solusyon nga ang inyo nga lupa subong hindi na ninyo pagpaamanan sa problema nga ipamana man ninyo sa inyong mga masunod nga henerasyon o apo mga anak ninyo. So yanda pa lang may nakita kita nga problema kinahanglan nga matagaan naton sang solusyon. I see. Oo. So by the way attorney no, madamo gid nga salamat no attorney Declaro sa ini nga komprehensibong nga impormasyon no nahanungod sa ini nga project split sang Department of Agrarian Reform. Hindi na kami makahulat nga mapamatian ang tingog sa mga agrarian reform beneficiaries naton attorney ang ilang tagsa-tagsa ka mga success stories bala stratehiya kag eksperyensya para mapasangkad pagid ang mga kadutaan no nga ginatanyag sa aton nga Department of Agrarian Reform. Antes kita magtapos mga dugang nga impormasyon attorney no sa aton nga mga tagpalamati basi sila may mga ipamangkot diin sila pwede makakadto kag diin ang inyong mga offices sa attorney. Yes. So nabal ko na gina atong 4 natong ka cluster offices sa Estancia kag sa Numancia kag sa Ibahay. Diri naman sa provincial office, ari manggihapon kami sa second floor sang Arcada Prime Building. Ara kami sa may Guding Ramos, corner M. Lacerna Streets, diri sa poblasyon Kalibo lang gihapon. Ang telephone number namon is 036-268-4807. Pero kung gusto ninyo gid magdirekta sa legal, 036-268-4150. Tawag lang kamo dala kay may sabat gid sa inyo nga legal officer nga available nga pwede ninyo mapamangkutan kag makahatag sa inyo sang preliminary advice kung ano ang posible nga dapat himuon na insigida. Sa mga concerns no. Yes. By the way attorney no sa isa pagigili ka pamangkot no, na-curious lang ko pag abot gali sa other nga mga projects pang gina-offer sa aton nga DAR. Kagina samtang nag-start na kita sang aton nga programa before gali nag-start no ang parte bala sa mga machineries nga ginahatag sang aton nga no talatapan sang DAR. Anong mga procedure paano maka-avail sa ini nga mga farm machineries bilang kaparte sa aton nga assistance sa attorney? Okay. May isa kita ka division nga napertenecer dira parte sa pag-facilitate sang mga support services para sa aton farmer beneficiaries. Muna ginatawag naton nga PBD division, Provision of Beneficiaries Development Division.
siguro masunod na siya nga speaker, luwas ang aton nga mga ARBs. Dira sila amo nang nag-organize ang aton nga mga agrarian reform beneficiaries into beneficiaries organization. I see. So dira sa mga organization nga ginakuha naton kung anong ila need, kag ginaplastar naton into paper pagi sa ginatawag nga resolution ang ilang nga request. Pasabi na farm to market roads, ano mga farm implements ang ilang kinahanglanon nilang akan. Dira na ginapagi kag endorse namon gina-validate namon kung bala viable gaman ina nga mga implements nga dapat sa ila ihatag kag kung okay gina-recommend namon sa ibabaw for funding purposes. I see. Ining sa ibahay namon nga inog bidding next March, next month. Ini siya last year pa namon ini siya nga na-validate. I see. So every continuing man ang aton validation sa mga needs ng aton arbos. So amo ni nakasalang subong ining sa isa namon ka arbos aton sa ibahay nga i-bid namon by March. So ara gilang sa kahugod sa aton ng mga arbos nga magpasa sa amon sang ilang resolution. Identifying kung ano gid bala ang mga needs nila nga farm implements. I see. So including farm to market roads, ha? See. So sila ang nag-identify mismo. So ara ang ng bottoms up na tumbulang bottoms up policy na tong halin sa babaw. Halin sa dalom ang kuan naton. I see. So ara gid sir ang empowerment sa aton mga farmers. Yes. Amo ginangamon isang nga gina-emphasize kay bilang bag-o nga mga tag-iya, hindi na lang kamo nagasalig sa kung sino ang nagadikta sa inyo. Kamo mismo ang kumbaga maggiya sa inyo kagalingon. Ano bala ang inyo kinanglanon? Paano ninyo ma-improbar ang inyo kabuhi pagi sa inyo duta nga gin-award sa inyo. Kay sila dira sa field mismo experience nila pag kay sila mismo maka-identify sa ano kinahanglan. Sila ang naka-intindi kung anong ila kinahanglanon. I see. So diri sir sa pag-organize sa mga grupo or organizations may mga challenges mga mo sir sa mga halimbawa mga members or mga officers? Of course, the usual. Especially during sa organization. Siyempre may mga hindi kumbinsido o medyo may mga especially may mga inaway personal. Hindi na madula. Isa lang nakalugar. Pero amo lang na, basically, we rose above it kay para at least ma-organize natin sila. I see. So lastly, attorney, any message or closing statement sa ining topiko naton subong aga, attorney? Okay, siguro nambal ko naman siguro ang tanan. Nagpasalamat na lang ko sa sining oportunidad nga makahinala kami parte sa atong programa kag hopefully ang kooperasyon sang tanan makuha naton. Salamat nga madam. Maano sir importante gining kooperasyon mo sang tanan-tanan kay stakeholders man sila kag para gid sa ilang benepisyo ang ining proyekto naton sir. Yes. I see. So with this information attorney salamat gid sa imong time kag madamo gid nga salamat sa ining mga information nga ginpaatag kamon nabatian mga kasama si attorney Jose Ruel Declaro sa imong manami nga balita attorney kag sa aton nga tagpalamati bantayan sa masunod nga mga inadlaw makasama rong kape at balitang agraryo rong kausait mga mongma aton nga itibuong ako inyong abyan Radyoman Rodnel Aguirre tatak amen. Kalibo, DYKR 1161 Tatak RMN.